dahil magdadagdag tayo ng dual horn, kailangan ng separate fuse nito. So before nyo siya itap dun sa positive terminal, lagyan nyo muna ng fuse katulad nito. So dahil wala tayong available na fuse and fuse box, so irekta muna natin siya kasama nitong stock fuse. So kahit anong mangyari guys, huwag nyo kakalimutan yung fuse kasi napaka-importante nun for safety purposes. So wala tayong available na fuse ngayon, kaya direkta na lang muna para hindi na masyadong crowded yung video natin or yung tutorial natin. Okay, so connected na yung 30 dun sa positive terminal ng battery, no? Off muna natin to. So meron na lang tatlong wire. So dito sa tatlong wire, sabi is yung 85, okay na yung 30 connected na, no? Yung 85, 86 at saka yung 87 na lang yung natira. Doon naman sa dalawa guys, yung 85 at 86, tulad lang din yan ng busina, no? Reverse polarity din yan. Basta ang kailangan niya lang is positive at negative regardless kung saan papasok sa dalawang wire na yan. So kahit na magkabaliktad, okay lang, walang problema doon kasi yan yung trigger natin para mag-ignite yung ating hindi mag-ignite, para ma-trigger yung ating load. Okay, so dahil malapit yung purple natin dun sa may negative terminal ng battery, so doon na natin agad i-connect yan. Again, dahil wala tayo sa actual na motor, yung source of negative natin is yung ground ng battery. Pero kapag nasa actual na kayo ng motor guys, pwede naman kayo mag-tap sa chassis, basta hanap kayo ng good source ng ground. Kasi yung buong chassis ng motor is dyan umiikot yung grounding system. Okay, so connected na yung 30 natin, connected na rin yung I think 86 ito. Pero regardless, kasi nga reverse polarity naman yan, interchangeable yan. So meron na siyang ground. So ang kailangan niya na lang is positive. So yung positive, kukunin na natin siya dito sa may ito, balik tayo dito sa halo switch. So kanina, yung white connected na dun sa stock horn. Tulad nga na sinabi ko, papalit-palit lang yung dalawa na yan, yung white at saka yung yellow. So dahil yung white connected na sa stock horn natin, tutunog na yung stock horn. Yung yellow naman is i-connect na natin dito sa may green wire, which is ito yung positive supply ng ating relay. So siya yung magiging positive supply kasi nga negative at positive or positive at negative trigger yan para tumunog or lumabas yung output dito sa may orange wire. Okay, so connected na yung dalawang wire ng ating halo switch, no? Yung yellow at yung white. Ayusin ko lang. Ayan. And take note guys, kapag kayo na yung mag-wiring, make sure na balutan yung maigi ng electrical tape for safety. Okay, so tapos na guys. Yan. So balik naman tayo sa dual horn ngayon. So nandito yung dual horn natin. Tabi muna natin yung stock horn. Yan ka muna. Yan, dahil dual horn yung bida. Dito na papasok yung ating dual horn, yung positive kanina. Kasi nga kinonect na natin agad yung negative. So kapag pinagdikit natin tong positive na to dito sa output ng relay, matik tutunog na yan. So try natin pagdikit. Okay, so tapos na guys, ano? Connected na yung yellow sa relay. Yung yellow wire ng ating halo switch sa relay, sa positive ng relay. Tapos yung white wire ng ating halo switch sa negative, sa positive ng stock horn. So try natin siya ngayong isusi. So kung mapapansin nyo, yung black at saka white, red, sorry. So yung black at saka red, hindi pa natin kinonect kasi nga ilaw lang naman yan guys. So try natin. So pindutin natin, dapat stock horn. Nakapindot pala guys. So unpress natin. So try natin pindutin, dapat is stock horn. Okay. So kapag pinress natin, yan.
dual horn. Right. Napakalakas. Ngayon, kapag okay na yun guys, kapag nasa inyo na, no? Kung gusto nyo i-connect pa tong dalawa na to, kung may ilaw ba or ayaw nyo, pwede naman. So, pwede nyo na siyang i-connect. Okay? So, dahil nga may Night 3 Plus Pro tayo, yan, dahil nga dadagdagan natin yung Night 3 Plus Pro natin, meron tayong babaguhin dyan, no? So, may mga tatanggalin lang tayo ng ilang wirings dyan. Pero still, kung nasundan nyo yung wiring natin, patungkol dito sa double contact, napakadali lang. So, stock horn. Pagka pinindot mo to, dual horn. So, nasa inyo na yun guys kung saan nyo itatago itong switch na to, no? So, kung saan nyo siya ilalagay, discarte nyo na yun. Okay, so balik tayo sa topic. So, dahil nga meron tayong Night 3 Plus Pro Music dito, and already set na yung stock horn at saka dual horn natin. So, dito naman tayo sa Night 3 Plus Pro Music. So, sa 9 natin, meron tayong 4 wires dyan. Meron tayong red, merong yellow, brown, blue at saka brown. At syempre, andito yung box natin. Ayan. So, sabi dito, 12 to 24 volt DC. No? Tapos, meron siyang 12 songs. So, kapag binaliktad natin yan, yung diagram ng ating NAI is nandito. So, mapapansin nyo itong number 10 to 12 musics, yan yung ating mismong module. So, makikita nyo, meron siyang red, yellow, blue, at saka brown. So, yan yung mga wirings niya. So, sabi, yung common ng ating, okay, take note guys, dito sa module natin, kailangan niya ulit din ng positive at negative para matrigger. So, yung positive daw niya is yung kulay red. Yan yung pinaka-common. Tapos yung negative, ayan, kung makikita nyo, may ground symbol tayo. Yan yung ground, which is itong yellow. Tapos yung blue at saka yung brown, yan yung output. Papunta na yan sa busina. Positive yan. So yung brown at saka blue. Tapos yung yellow ulit, ayun yung dual horn natin, ground. So pinagsama-sama na, tinap na sa isang lugar. So ganun daw yung kanyang wiring. So dahil nga meron na tayong dual horn, syempre meron ding relay. May mga babaguhin tayo dyan. So, kanina, yung pinagdugtong natin na dual horn, na positive ng dual horn, kakalasin natin yan. Yan. And, idea to guys, ano, kung halimbawa, naka-dual horn na kayo or naka-double contact na kayo at gusto nyo lagyan ng NAI, mas madali na lang. So, pinag-iwalay na natin guys, ano, yung pares na positive ng ating dual horn. Ngayon, punta tayo dito sa brown at saka sa blue. So, dyan natin ipag-connect yung dalawa na yan. Regardless kung saan papasok. Reverse polarity diyan, pwede magkabaliktad dyan. So, po pwedeng yung brown sa kabila, yung blue dun sa kabila, or po pwedeng magkabaliktad. So, ganun lang yon. So, connect na natin. Yan. So, connect na din natin. So, connected na yung brown at saka yung blue ng ating Night 3 Plus Pro Music. Okay. Ayan. So, kanina, dahil nga tinanggal natin siya sa orange, yung output ng ating relay, mawawala ng supply. So, dyan natin i-connect yung red ngayon. Kasi, ito yung input. Papasok yung positive sa ating NAI. Para matrigger yung ating NAI, kailangan niya ng positive. So, doon siya nanggaling sa relay. So, i-connect natin yung orange sa red wire ng ating NAI. Orange ng relay sa red wire ng ating NAI. So, connected na yung red or yung tatlong wire, yung red, brown at saka blue. So, yung isa na lang. So, saan pa ba natin ito i-connect? Walang iba kundi sa ground. Ayan. So, kuha lang ako ng wire. Ayan. So, yung yellow natin, matik doon na yan sa ground. Dugtungan ko lang ng wire para hindi na tayo mahirapan at hindi na siya mabatak. Ayan, so ito yung ground. So, pagsama na rin natin yan dito sa may ground natin. Take note guys, again, kapag ka magwa-wiring kayo, make sure na balot ng
balot ng maigi ng electrical tape para iwas aberya. Yan. So, connected na yung apat na wire ng ating 93 Plus Pro Music guys, ano. So, yung yellow ground, red is positive galing sa output ng relay 87, brown sa isang busina, blue sa isang busina. So, okay, so pwede na nating patunugin yung ating 93 Plus Pro Music double contact horn with dual horn. Okay, so off muna natin para sure. On natin. Stock horn. Okay, so stock horn tayo. Ayan, so lipat natin sa mode 1. So ngayon, kapag gusto nyong mag dual horn with nai, pindutin nyo lang yung halo switch. Yan. So yung mode 1 ng ating 93 Plus Pro Music guys, normal horn lang yan, no? Regular horn lang yan. Kumbaga, parang normal lang siya. So, ayan. Yan. So, mapapansin nyo kung narinig nyo, napakalakas. So, yung mode 2 naman ng ating 93 Plus Pro, mode 2 tayo. Rapid horn yan. Right, napakalakas. So, mode 3 naman tayo. Mode 3 tayo guys. Yan. So, napakalakas, ano? So, mode 4 naman tayo. Mode 4 tayo. Okay. So, mode 5. Mode 5 tayo. Okay. Ayun, so hanggang mode 5 na lang tayo guys, ano, kasi napakarami pang songs niyan, and para hindi na lang humaba yung video. So kayo nang bahala magtago nitong ating halo switch. Discard niyo na yan, and balik natin sa stock horn. Unpress natin. Ayun. So nandun pa rin yung stock horn natin para in case of may LTO, iwas huli. Again, dito guys sa may black and red, kayo na yung bahala, ano, kung i-connect nyo ba to or hindi. Pero dahil nandito na rin naman tayo, connect na natin to. So yung red ng ating wire, pwede na natin yan i-connect sa accessory wire. So dahil napakaraming ang connected dyan, connect na natin yung ayan. So connected na yung positive ng ilaw, ano. So ilaw lang naman to guys, ano. Hindi to ganoon ka importante. Doon sa may ground naman, so kayo na yung bahala. Ayan, iilaw naman na yan. So dahil sa accessory wire natin siya kinonect, susunod to sa accessory wire natin. Kapag in-off natin yung susian, mamamatay din yung ilaw. So ganun lang kasimple guys, ano. Ayan. So ganun lang kasimple, at bali hanggang dito na lang, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe. At sa susunod nga pala, lalagyan din natin to ng MDL. Ayun. Alright.